Grabe. Isang me nga dyan. Suplada. Tingnan nyo yung view natin. Grabe guys, ang ganda. Hello guys, Mark Paragas here and welcome back to another Baguio and Atok travel vlog. So guys, nandito pa rin tayo syempre nakastay sa sa Northern Blossom Transient House and currently nasa 5:10 AM na. Kung mapapansin nyo, maliwanag din dito and ang pakay talaga natin is ma-witness yung sunrise. Alam nyo yan. And hindi mo natin na-witness yung sunset kahapon kasi medyo umulan. So bawi tayo sa sunrise. And sabi ko nga sa inyo, dito sa Atok kasi at saka sa Baguio, madalas napakaganda ng panahon sa umaga, then pag sa hapon talaga umuulan na. So, nagising ako ng mga 4 AM tapos nagre-reply lang ako sa mga messages nyo sa YouTube, sa Facebook at saka sa IG. Palagi na lang sabog yung mga social media platforms ko kapag gumigising ako. Then bigla ko nakita, sabi ko wait lang, bakit lumiliwanag na? Oh my god, 4:30 pa lang guys, makikita mo na kung saan lilitaw yung araw. Kaya nagbihis talaga agad ako. I mean, sorry naman, naligo tayo. And ang maganda dun sa accommodation natin guys, kahit transient house lang siya, meron siyang hot and cold shower. And then meron din siyang dental kit at saka shampoo na kasama dun sa box. So anyway, excited na kayo. Wala pang sunrise ha, pero makikita mo kung nasaan yung araw lilitaw. Look at this. Ayan o. So ganito guys, na-confirm ko na as early as 5 AM talaga binubuksan nila yung gate. Yun nga lang, in a span of 5 minutes to 10 minutes, grabe na yung dami ng tao. I think mga nakapila na sila kanina pa. Tapos nandito sila. Tapos doon sa mismong kaloob-looban, meron pa palang parking doon, which is doon din yung way ng entrance going to the flower farm. Dito kasi yung exit kung saan malapit yung ating accommodation. And then guys, yung ticket pala, ang price niya is 250 pesos. May kasama na siyang coffee, may kasama na rin siyang bread. So bali yun ang siguro yung magiging breakfast natin. So naisip ko, pupunta sana ako ng highest point, which is like 6 minutes drive lang from here sa flower farm. Pero naisip ko rin na baka mahirapan tayong mag-park dito pag bumalik tayo. Well, ito ha, nakakita rin naman ako ng magandang spot. Pwede sa room natin mag-abang kasi kitang-kita yung sunrise, or dito na lang din. As in ganito, pakita ko sa inyo ha. Ayan, urong lang tayo dito. Ganyan, dito siya lilitaw. And ang maganda dun guys, since nakapag-stay na tayo dito, or since nakastay tayo dito, meron tayong ticket. Eh hindi pa open yung registration office, kaya maraming pa tao naghihintay dito. So for sure, unang-una tayo. At saka yung mga kasabayan natin sa ibang sa ibang mga room. And then naisip ko na lang na unahin muna natin itong Northern Blossom Flower Park. Flower Park? Saan ko nakuha yung Flower Park? Northern Blossom Flower Farm. So ayun. Okay, so number 1 stop. And nga pala, sorry naman guys, for today's video I will give you a tour. We will explore Atok. Check natin kung ano yung mga pwede nating puntahan, mga attractions at mga experience na pwedeng ibigay sa atin at ipamahagi ng Atok Benguet. First time ko to. And alam nyo ba, in fairness nag-iisip akong bumili ng jacket. Buti na lang talaga hindi ako bumili ng jacket kasi sabi ko talaga, or naisip ko masasayang. Kasi nga, hindi naman tayo madalis mag-jacket. And currently, as of 5:14 AM, ang weather natin ngayon or ang temperature is 13 degrees. Tignan nyo guys, 13 degrees pero kayang-kaya ko. Kasi nga mainitin talaga ako guys. Mainitin ang aking pakiramdam. Kasi nga naman, konting akit mo lang. Ganon. I'm so excited. First time ko to guys na road trip. Diba nakakatuwa? Magaganda yung mga bahay dito. Alam mo, parang araw-araw siguro sawa na sila sunrise. Pero mas gusto ko extra rice. Oh, hindi na tayo nakalabas kagabi guys kasi nga umulan, di ba? Tapos pagdating ng 9 PM sinasara na talaga nila yung gate. And then ngayon kitang-kita ko meron ditong sa bungad lang pa sa main road may Allen One, which is a grocery store. Okay, hindi lang tayo nakapag-explore kasi talaga dahil umulan. Tapos I found out na yung mga coffee shop dito pala maaga nagko-close around 6 to 7 PM. Tapos yung mga karinderya or eatery I think mga 9 PM, pero hindi man na kasi tayo kumakain sa gabi, di ba? Ayan, kwentuhan lang tayo while waiting for the sunrise, ha?
Tapos guys, yun pala. Yung accommodation natin, though naka-Starlink sila, mahirap pumasok. As in, may lag talaga. Mas maraming times na hindi ka makakonect. I don't know kung bakit ganun. So, masasuggest ko na kapag pupunta kayo dito, tapos nag-work kayo, magdala na lang kayo ng mga pocket wifi. Ay, actually guys, kahit yung globe, minsan dumadaan, siguro pag mahangin or whatsoever, nawawala-wala din yung signal. So siguro magbakasyon na lang kayo pag nandito kayo, huwag kayong magtrabaho. Baka ma-imbier na lang kayo. Ayun na siya. Dito siya. Ayan, yung iba guys, biglang nag-decide atang pumunta ng highest point. Ang dami kong kuda, no? Sunrise pa lang naman yung pakay natin. Wala pa eh. Ay sige, akit muna tayo sa room natin guys. Pakita ko sa inyo, baka kasi dun din mas maganda. Okay? Okay guys, so look at this. Ito yung view natin, no? Ay actually doon ang sunrise. From sa baba, dito ako nakatingin kasi. Tapos guys, ang dami na nag-aabang sa baba, oh. Ayun na nga, yung iba umalis na. Grabe guys, ang ganda. In fairness, I'm not sure kung sea of fogs or sea of clouds yun ah. Grabe. Actually, napakaganda naman pala talaga dito kahit dito tayo sa room natin. Tapos ito oh, yung mga tao. Nagkukumpulan na. Ito gwapo to. Ang aga-aga. Ayan guys, naubos na yung sasakyan. Hala. O sige, sa baba na lang siguro tayo. Abang. Sorry naman for the messy bed. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Grabe guys. Ang perfect ng shots natin. Nakakatuwa. Talagang kita-kita ko yung sunrise. Grabe. Thank you Lord. Ayun na siya oh. So sarado pa. So magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Northern Blossom Flower Farm and mabuhay po, no? Ngayon, ito yung pinaka-entrance, one way in lang kayo, terraces type, puro pababa. Habang nandito kayo sa Bukana, sulitin nyo na magpicture bago tuloy ang bumaba kasi ang exit nyo ay iba na sa kabila. Parang literyo lang po ang farm, pababa, ikot, akyat. Doon sa iikutan yung half of the farm, andun yung CR, resting area, bilihan ng tubig, at the same time, doon nyo mababasa yung exit this way. Pagdating dyan, yung puting building, pumasok kayo sa loob. Ibigay nyo sa counter yung coffee stub para mag-claim kayo ng kape at tinapay after the tour compliments from Northern Blossom. Yung kape, unlimited siya, pero yung tinapay minsan lang, no? Pakonsuelo po yan ng Northern Blossom. So, wala kayong time limit sa farm, not unless na may kuor kayo, binigyan kayo ng oras, yun po ang sundin nyo, ha? Mga bulaklak naman po, pwede naman pong hawakan, amuyin, picturean, pumasok sa gitna-gitna. Iwasan lang na hindi maapakan, mapitas o maputol. Huwag magmadali dahil nasa high elevation kami, less oxygen po dito, manipis ang hangin. Ang Mount Pulag ay third tallest mountain in the Philippines, andyan po sa harap natin. Pero sa Luzon, number 1 siya. Number 2 si Mount Tabayok, and number 3 ito, Mount Timbak. It's a part of Atok din yan. So, thank you very much. Enjoy your tour. Pwede nang pumasok. Thank you po. Maging tulong mula solo trips hanggang family ride. Couple memories under city lights. Bawat kwento'y may pag-asang dala na kahit sino pwedeng sumaya. At kung mawala man ang lakas, pagmamahal nyo'y sapat na tabang sa bawat pangarap na binubuo. Kayo ang kasama ko, kayo ang dahilan ng bawat tagumpay, sa bawat umaga at bawat sablay. Empinatics. Grabe guys, ang ganda dito. Actually, hindi man fully bloom yung ibang mga halaman at saka mga bulaklak. Kasi nga, sabi ni ate, for 2 weeks, umuulan na sa hapon. So, nalalagas yung mga dahon. Pero nagtatanim naman sila palagi. Para naman hindi makompromise yung ganda nung flower farm. And guys, grabe. Ito, may papakita ko sa inyo. Isa sa mga rason na ang sarap mabuhay. Kaya laban lang. Enjoy life. Look. Grabe. Oh my God. Thank you Lord for this wonderful and amazing view. Grabe. Yay.
Grabe guys. Alam mo yun, yung sobrang ganda ng view, ang gandang i-play yung music natin, yung ano, enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. Grabe. Tapos dito may makikita kayong mga signs. This way, exit, mga ganon. So, ang sistema kasi dito is pababa. Tapos, pag gusto nyo mag-exit dun sa kabilang side, pataas naman, pabalik. Doon kung saan yung accommodation natin, or yung room natin, banda. Grabe oh. Ay, wait, let's have a 360 view. Nawawala na siya sa akin. Okay, let's have a 360 view in 3, 2, 1. Tapos, ito pa pala, pwede kayong magpa-picture sa mga staff na makikita nyo around the area, mga naka-vest sila. Yung mga parang pang-igorot na vest. So tara, baba pa tayo. Smile a little wider, dream a little higher. Every road can heal your soul. If you just let go, enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Bit bit knocking on positivity and leave the pain behind. Shine a little brighter, love a little deeper. Every journey tells a story. We were born to shine. Grabe guys, ang ganda dito. Alam nyo, mas maganda talaga ano, sunrise. And then, currently nasa 6:20 AM na. Medyo masakit na yung sinag ng araw. At saka medyo pinagpapawisan na tayo ng konti. Dahil nga, mainit na. So, make sure na naka-sunblock kayo. And good thing, hindi tayo naka-jacket kasi yung mga thunders sa taas, nagreklamo na, sabi nila, mainit na. Hinubol na yung mga suot nila. Hinihinga kahit pababa. Whew, napakaganda naman kasi. Lalo na siguro kung fully bloom yung mga flowers. Pero in fairness, yung view talaga yung binayaran nyo. Pati yung mga bulaklak. Grabe. So pababa pa tayo ng pababa. Spaghetti pababa. Nag-sex bomb. Spaghetti pababa. Whew. Look oh, hindi ba kayo makamiss sa view na to? Grabe. Ang ganda, nature talaga, grabe. Sama niyo ako sa mga ganito guys. Kung may mga plano kayo sa ibang bansa, mga ganito, flower farm, tapos may view yung ganito kaganda. Perfect. Tapos ang gamit ko pala ngayon guys na tripod is yung Ulanzi MT44. Kaya pwede ko siyang tawag doon. Pwede akong maglakad-lakad, ganun. Standy. Okay. Gaganda ng mga flowers dito sa part na to. May red, may yellow, may white, may pink. Pakita ko sa inyo.
Grabe guys. Basa na naman ako ng pawis. Whew. So currently it's 6:38 AM na. So parang I think nakakaisang oras na tayo dito. More on picture spot talaga. And syempre, enjoying the view. Parami na parami yung mga tao. And dito, halfway pa lang tayo dun sa pinakataas na exit. Meron agad kayo makikitang CR dito ata. At saka pahingahan. And ayun, so sabi dito, coffee is at the exit. Pero nagbebenta sila ng mga tubig, chips, biscuits, yan. Tapos ito yung toilet. Actually guys, mataas pa to. May basurahan dito. Tapos ito yung next. Mga yellow flower. All the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and I'm the only. Alright guys, so we're almost done. Actually, ilang steps na lang to. Ito na yung exit natin. Tapos dyan tayo magkakape. Dyan tayo magtitinapay. Alam nyo kung napakalamig sana dito. Siguro kung malamig baka walang araw, no? Pero anyway, okay siya for me. You have like 1.5 to 2 hours to spend your time here. More on picture taking, videos, pahinga kung gusto niyo, lalo na kung may mga thunders kayong kasama kasi may mga kasabayan tayo, nandun pa rin sila. And then bring extra shirt na lang kung medyo pawisin kayo, ha. Tapos syempre don't forget to hydrate kasi nakakahingal siya na nakakapagod. Tapos merong platform dito, merong may picture na parang may Saint Bernard pero wala sila ngayon. Meron tatlo, si Jabi, si Dahlia at saka si Forrest. 30 pesos per shot. I'm not sure kung open pa. Kuya, meron pa to? Si Saint Bernard? Ay, mamaya pa po yung darating. Mga anong oras? Di ko po sure sir, 8 siguro. 8 sige. Thank you. So yun, meron pa pala mga 8 AM. And ito oras na ba? Nasa 6:49 AM pa lang. Guys, grabe yung mga dito. Ang babata ng mga staff. Tapos may mga effect. Okay. So naglakad lang ako dito. Ganda talaga guys, grabe. Nakaka-amazing nature. Last shots tayo. And then, akit tayo hanggang dun sa pinaka-coffee stop, okay? In 3, 2, 1. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Okay. Isa lang, sir. Hindi po yung coffee natin, sir. Same cup na lang po yung dadalhin pag nag-refill. Okay. Sugar natin, sir, nasa table na po. Mhm. And after coffee, may basurahan po tayo sa labas. Kaya na Thank you. Okay guys, so may kape na tayo dito and sabi ni ate, unlimited yung coffee. Tapos may provided na rin creamer and then nasa table yung mga sugar. Ito. Tapos meron silang, I think, pandesal or cheese bread. Ayan. In fairness naman, diba? At least kung mahilig kayo sa kape, edi go na kayo dito. Tapos may basurahan naman dito for your trash. And kung gusto nyo pa ng kape, same cup. Actually, kahit dito na guys, maraming langaw. Kasi at least alam na natin yung reason kung bakit. And again, guys, yung ticket nyo dito is 250 pesos. Kahit nakastay kayo dito sa transient house ng Northern Blossom, on top pa rin siya ha. 250, may kasamang kape, unlimited, may kasamang tinapay. Unlimited yung time nyo dito. Wala kayong hinahabol na oras. And yun yung sinasabi ko nga sa inyo guys, na
kapag nag-tour kayo. Kasi may mga nagpo-provide ng tour guys. So if ever may tour kayong kinuha, automatic, limited lang yung time nyo dito. So ganun yung maganda pag DIY. So you can actually go here. Parang wala akong masyado nakikita ng transportation like jeep or bus. Siguro kailangan talaga sasakyan pag nandito kayo para you can go from one place to another or mag-rent kayo ng sasakyan with driver. Cheese bread. Cheese bread guys, masarap. Mahilig ako sa cheese. Na-miss ko yung yung lasa ng cheese bread niya parang pang yung mga bakery. Ang Tagalog nun, pataderia. Kasi pag inutusan ako dati, bili ka nga sa bakery. Oh yan, bakery. ganun siya. Yung mga sinaunang version ng cheese bread. Gwapo naman. Nagugutom ako lalo. Ganda ng view dito. And shoutout kay Shane sa nagsuggest sa akin na mag-atok. Para at least may dagdag tayo sa vlog natin sa Baguio, di ba? At hindi lang to guys, meron pa tayong mga pupuntahan. Check natin yung mga tourist spots dito sa Atok, ha? Tapos I think puntahan na natin halos lahat. Tapos dali na natin si Diana, syempre, yung sasakyan natin. And then diretso na tayo siguro pababa, pabalik ng Baguio. Kasi nakita ko ang pinakamataas lang dito, yung highest point. And then pababa na sa Sakura, sa Mount Otis, parang ganun, meron mga ganun pa. So bahala na, ha? Tapusin ko lang to and then kita-kits tayo later. Bye! Moments later. Hello guys! Ayan, so bali nag-check out na tayo as early as 8:25 AM para makalarga agad tayo sa mga iba pang attractions or tourist spots dito sa Atok. Wait lang, may drone? Nadidistract na naman. So anyway guys, regarding drone, hindi ko alam kung allowed, pero pag punta nyo sa mga tourist spots dito, pwede naman kayo magtanong. I think pwede. Kasi wala namang pwedeng maging kaso kung magpapalipad kayo ng drone. So anyway, going back. So bali, ang next stop natin guys is the highest point. So that's 6 minutes away lang from Northern. And siya yung actually pataas. Then after nun, pababa na ulit lahat ng mga dadaanan nating attractions. And when you say highest point, siya yung pinakamataas na kalsada na ginawa dito sa Pilipinas. Pero may sasabihin ako sa inyo mamaya pagdating natin doon, okay? So kita-kits later. Bye-bye. Okay guys, so nandito tayo sa formerly Philippine highest road. Pero ngayon, meron ng number 1. So number 2 na lang to, which parang nasa 7,000 meters above sea level or 7,000 feet. Check natin. Tama nga ako guys. 7,000 feet above sea level. Pero yung top 1 ngayon or yung number 1 highest point is yung Halsema High Road Point, the Philippine Pali, which has parang nasa 7,400 feet naman above sea level. Yun. So more on view lang tayo. And actually guys, ito sana yung pupuntahan ko kaninang umaga for the sunrise view. Kaso o nga sana no. Doon na miss out natin yon. Pero pag kayo nandito, dito ko ngayon mag sunrise view guys, para baba na lang kayo sa may Northern Blossom para mag-explore. Which is, hintayin nyo lang naman siguro mga 5 minutes. Okay na yun, naka time lapse. Ganda ng view guys oh. Tapos alam mo ba, ayun pa yung pinakamataas. Pero we're talking about the highway ha. Galing. Tapos sabi nga nung yung parang staff dun sa may Northern Blossom, kapag aakyat kayo ng bundok nito or maglalakad-lakad kayo, make sure na sa slow pace kasi nasa mataas na lugar na tayo. 7,000 feet guys.
So isa to sa mga pwede nyo puntahan dito, like stopover lang. And nasa gilid naman may mga bilihan ng mga pasalubong. And that's it. So on to the next one tayo. Check natin yung ating Google Map. And in fairness naman dito may internet, pero along the way wala eh. So next tayo, the Mount Oles viewpoint, which is also parang isa daw yon sa magandang area din for sunrise. Nakakaloka lang kasi dahil yung iba may mga time bago mag-open, kaya parang hindi mo talaga eksaktong ma-witness yung sunrise within the area ng mga attractions, kundi dito free lang to guys, highest point. Okay, so that's it. Yes, on to the next one. A few inches later. Wait lang guys ha. Alam nyo ba na habang binabiyahe ko yung Mount Oles, bali 11 minutes pa yun guys from highest point, may mga part dito na paakyat pa tayo lalo, na feeling ko kahit hindi kayo pumunta dun sa highest point sa may Northern Blossom for the sunrise view, guys, marami pala ditong area for the perfect sunrise view. Tingnan nyo, ito lang napakataas natin. So bali, nakakatawa kasi paakyat ulit tayo. And then medyo develop na yung kalsada dito, which is really nice, diba? Ayun feeling ko guys nandito. Dito yung perfect location, or yung banda doon, basta ganun. Dito kasi yung sunrise eh. Nakakatawa lang. Okay, so yun lang. Bali, doon pa tayo, babae pa tayo doon, mga 10 minutes. Okay, see ya. Alright guys, so nandito na tayo sa mountain view ng Mount Otis. Palagi kong nakakalimutan. So wala nang signal dito guys. And nakakatawa. Tignan nyo yung view natin. Tapos, tignan nyo ha. Grabe ang dami ng mga content creator na pumunta dito. Karamihan mga nakamotor. Tapos guys, napakaganda ng view paakyat dito. As in one lane lang. Kaya yung mga sasakyan, parang pagbababa kayo, kailangang timbrihan muna nila sa walkie-talkie nila. Kasi hindi kaya dalawa. Tapos loko, parang mga cabbage, Benguet cabbage siguro to. Mataas pa to ha. Ayun, dun pa. And ang entrance fee guys is 100 pesos kasi mag-isa lang tayo. Parang parang nakita ko sa website or sa internet 100 eh. I mean 150. So anyway, pakita ko sa inyo. Akyat tayo. OMG! Nagiging foggy na ulit guys. Ganda ng mga bulaklak. Ayan Tanan. Yung fog dito guys, nababalot na yung bundok. So, napansin ko guys, yung mga white square na yan, mga puntod. Parang sapa, tapos develop. Maraming bahay. Ganun siya. Kayo ang dahilan ng bawat tagumpay, sa bawat umaga at bawat sablay. Empinatics, hindi ko makakaya kung walang suporta niyo't saya. Sa bawat airport at bawat lugar, bitbit ko ang pagmamahal niyong tunay. At habang may mundong pwedeng lakbayin, kasama ko kayo, mangangarap pa rin. One more day, one more flight, keep on chasing every light. Habang may puso marunong magmahal, may dahilan pa para lumaban. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito, nagbibigay saya sa mundo. Empinatics. Alright guys, so we are done here. So sorry naman, puro montage lang tayo kasi nga wala man masyadong sasabihin eh. Okay, so sundan nyo lang yung exit sign and then pabalik ng parking. Tapos ano pa ba? Ay, may CR dito, may toilet dito. Tapos may mga nagbebenta guys ng gulay. Just in case lang kunyari, pabalik kayo ng Baguio. Tapos mag-i-stay pa kayo sa Baguio ng ilang araw. I think pwede kayong bumili ng dito, ng gulay.
supportan nyo na lang, tulong na lang sa kanila, di ba? Tayo kasi wala naman tayong wala tayong lutuan sa ating accommodation pagbalik ng Baguio. Okay, so on to the next one tayo. Check ko lang yung ating listahan. Recap lang tayo. So we are done sa yung ulit yung Northern Blossom Flower Farm, and then yung sa highest point, tapos itong Mount Olis viewpoint, and now we are going to the Sakura Cherry Blossom, parang flower farm din siya, and magkatabi na sila ng Heights Place. Okay, let's go. So guys, nandito tayo sa Sakura Farm at saka sa Heights Place. Makalobat. So yun, ito siya. Saan yung Sakura? Doon po sa taas, sir. Dito? Or dun din sa baba? Meron mang bloom ngayon? Wala po. Wala. Okay. Unlimited naman yung time dito na walang. So bali yung Sakura, dito rin sa Heights Place? O dito? Dito po sa taas yung Sakura, Sakura. and then Mosey Forest. Tapos dito po yung Heights, okay. So, thank you. Ayan. So, nandito tayo guys. Ang entrance is 150. Boat na yon. So, magkasama sa isang area ang Sakura Farm at saka Heights Place. Alam nyo ba, tinawag siyang Sakura pero hindi siya yung katulad sa Japan at saka sa South Korea na Sakura Cherry Blossom talaga. So, parang mini version at saka ibang klase siya. Parang alam niyo yun, naanuhan na, nahawaan na ng ibang lahi. Ganun. So, dito, sa taas muna tayo kung saan yung may Sakura. Pero, since May na ngayon, don't expect na meron. So, first stop, Mosey Forest. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really the happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Grabe guys, ito na naman tayo sa akyatan. Guys, nasa Sakura Farm pa lang tayo ha. Wala pa tayo din sa Heights Place, which is yun yung susunod natin. Grabe. Currently, nasa 10:08 na. Para akong nasa tawag doon? Yung sa lugar na hindi pa natin napupuntahan sa Taiwan. Ano yun? Nawala na naman ako. Yung forest din, wala na. Nakalimutan ko na. Nasa dulo na ng dila ko eh. So anyway, packet pa siya guys. Tapos may mga spot naman dito na may mga tables and chairs. Chairs lang pala. Pwede kayo magpahinga. Though, kahit walang Sakura, Mosey Forest, nakakatawa. Yung alam mo yung itsura ng forest kapag galing sa ulan, ganun siya. Kumikintab-kintab pa yung mga dahon. Yan, nakakatawa oh. Tapos mag-isa lang tayo syempre, tabi-tabi po. I'm just here to explore Atok Benguet para may maipakita sa mga viewers natin at paingganyo din sila pumunta dito. And in fairness, malamig dito. Ito, katulad ito, may mga upuan. So, pwede kayong umupo muna dito. Grabe. Grabing experience to. Guys, ngayon pa lang sorry kung baka biglang mag-isang oras tong Atok adventure natin kasi pinagkasya natin sa isang buong video. And habang nagpapahinga ako dito, ngayon ko naalala na yung sa Taiwan, Alishan Forest. Hindi pa ako nakapunta doon pero parang feeling ko parang ganito rin siya. And guys, nakakatawa oh. Parang be with the nature. Gamitin nyo na to para makapag-meditate. Ganyan. Ibulong nyo sa mga halaman, sa mga puno yung mga problema ninyo.
huwag kayong sisigaw. Kasi maririnig kayo doon. Okay? And syempre kung mag-isa lang kayo guys, ingat lang kasi baka biglang malaglag kayo. Basta hawak lang kayo sa sa handrails. Hindi ko alam kung gaano pa to kataas, pero akitin natin. Kita-kits na tayo siguro doon, ha? Okay, let's go. Okay guys, so we are done here sa Mossy Forest. Ano pala siya? Isang daanan lang din. Dun sa kung saan ako naglakad kanina sa montage, yun yung parang pinakataas. Tapos pababa na ulit. And okay siya, tahimik. Ang sarap ang sarap mag nilay-nilay. Nakakatawa oh. 'Di ba? Forest to forest siya talaga. And I think hindi naman siya like scary. Walang mga ahas or whatsoever. Pero di natin sure. Okay, so we are done here. And hindi ko pa nakikita kung saan yung sakura. Yung puno ng sakura. Ayun yata. Okay, ito. Pakita ko siya sa inyo. Ayan, so dito tayo galing oh. Tapos doon tayo nag-exit sa kabilang side. Okay, on to the next one. Heights Place. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Hello po. Tayo saan yung sakura? Puno ng sakura? Na? Puno. Ito po. Okay. Pero August ang August? Hanggang anong month po? January? yung bulaklak. Hindi. Isa lang. 15 days wala na. Sandali lang. Oo. Yun o, meron o. Meron isa. Isang bulaklak. August. Ang bulaklak lahat. August po talaga. Ilang pong puno ang meron dito sa sakura? Mahigit 20. 20. Doon. Ayun. Mga kahiliran na. Nadaanan na natin. Ito siya guys. Ayun na nag-iisa. Salamat po tay. Bakit wala kang kasama? Solo lang eh. Hanggang from Manila. Akitong Baguio tapos Atok. Iyo yung sasakyan. Apo, sarili. Salamat po. Yung asawa mo. Magkakaanak mo. Ay. Masarap din mag-isa minsan. Salamat po. So ito pala sila guys. Nadadaanan natin kanina pa. Tapos, ayun, meron pa isa. Pakita ko sa inyo ha. August daw guys. Pero parang napakainit naman nun. Or I did tag-ulan ata. Yan, kuhaan ko siya sa sa camera. So ano pala siya? Sandalian lang talaga guys. Like 15 days daw sabi ni tatay. Bait ni tatay. Sabi niya bakit hindi ko daw kasama asawa ko at anak. Si Mingyu po kasi nasa Korea. Ang kurito. Red flowers. Okay, so I think yes, done na tayo. And may toilet dito. Madadaanan nyo kapag galing kayo ng Mossy Forest. Okay? Highest place, let's go. Alright guys, so itong Heights Place pala medyo maliit lang. Para siyang flower farm na may pagka Northern Blossom pero mas maraming picture spots si Northern Blossom. Okay, so siguro sandali lang tayo dito. Imo-montage ko na lang. And again, kasama yung Sakura, yung Mossy Forest at saka itong Heights Place for the 150 pesos na entrance. Okay, nandito tayo sa isang puno na may upuan, may hagdanan, ayan. Sarap magpahinga dito. At wala na masyadong tao. I think yung ibang turista is naglalarga na or baka yung iba pabalik na ng Baguio. And currently it's 10:27 AM na. Wait lang, ano pa ba yung natin dito? Susunod. Wait lang ha. Ang sarap dito. Ang sarap ng hangin. Okay, pababa pa pala siya. So more on fields. At wala nga lang view kasi para siyang napapaligiran ng bundok compared kay Northern Blossom na nasa taas talaga. Sakura Heights Place. Okay, so we are done. This will be our last stop. Meron pa silang tinatawag guys na Halsemas Half Tunnel. Para siyang bundok. Actually bundok talaga siya. Bato-bato tapos half. Parang nakaganon lang siya. Tapos daanan yun nandito.
Kaya siya tinawag na half tunnel. So dadaanan din natin yung mamaya. And then meron pang dalawa eh. Tayao Gardens at saka Beacon Hill. Siguro ano natin yon? I-separate vlog. Kasi OA na. Pili ko 1 oras na to. Okay? So sige. Montage na tayo. Tapusin na natin itong paglalakbay dito sa Heights Place. Oh my! Yung fog papunta dito. Ay marami rin pala siyang picture spot. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. At kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be the same again. Meh. Isang meh nga dyan. Suplada. As we discover the world one step at a time, kasama ang saya, pag-ibig at liwanag. We were born to shine. Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa para lumaban ngayon. Smile a little wider, dream a little higher. Every road can Grabe guys. Grabe, takbo ka pa ha. Grabe pawis ko. At least marami tayong t-shirt na dala. Kasi lesson learned. Nung unang-unang araw na nag-explore tayo ng Baguio, grabe ako pagpawisan. Parang feeling ko pagbaba ko ng Baguio, payat na ako. Okay, so guys, currently it's 10:54 AM na. And actually we are done. Yes, we are done. So bali, napuntahan na natin yung mga tourist spots dito sa Atok, and nag-enjoy ako sa view, lalo na yung sunrise. Grabe, kilalang ang Atok guys sa napakagandang sunrise. Grabe, ang daming paru-paro, ang cute. So bali, all the way from here guys, babiyahin na tayo going back to Baguio, and I take mga 1.5 hours lang naman yung biyahe. Ang saya. And kung tatanungin nyo ako kung bala ko bumalik dito, yes, babalik ako. Siguro dun sa maraming bloom, yung flowers, naka-bloom talaga, fully blossom. Tapos baka umakyat tayo ng Sagada. Actually nagpaplano na kami ni Shane. Sabi ko, Shane, kailangan umakyat tayo ng Sagada. So yung tipong iwan namin yung sasakyan sa Baguio, tapos bus kami, or hindi ko alam kung ano yung sakayan going up to Sagada. So next year pa naman yun. Huwag nyo munang hanapin ha. So I guess we are done here guys. Napakaganda ng Atok. You're you're part of the nature. Parang ganun you belong. Okay, so sana guys na-enjoy nyo yung ating Atok tour. Actually from anong oras ba tayo? Sabihin natin isama natin yung Northern Blossom na pag-explore natin sa Northern Blossom. Nasa 11 na. So 4 hours. So bali napuntahan ko guys yung mga common spots or common attractions dito, or sabihin natin mga tourist attractions dito sa Atok for 4 hours. Ang bilis lang. And more on flower farm siya guys. From Mount Olis, dito sa Heights, and then sa Northern Blossom. Okay pala, okay din. At nagpa-foggy na naman. So anyway, that's really it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa parang flower farm natin, adventure and experience. And kung may mga kakilala kayo guys napupunta dito sa Atok, Benguet, please share and like nyo na rin tong video. Okay? And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Atok, Benguet at sa Baguio, at sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, at Instagram. And feel free to join us as well sa ating MP Natics Official broadcast channel para sa mga real-time ganaps, mga travel plans,
mga announcements, sa mga seat sale, kahit kung ano-ano pa. Kasi malay nyo, lalo na sa mga future travel ko, magkita-kita tayo. Di ba? Gusto niyo yun? Okay? So guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. I love you all.